For today's video, another vlog na naman tayo. At ngayon nandito kami sa lugar ng aking asawa dahil nagyaya itong si Pogi, pumunta daw kami ng fish pond para maminuit. Sinimulan na nga naming maglakad papunta doon sa pwesto. Kaso itong si Pogi nagyayayang maminuit, wala naman pala dalang pamain. Kaya bumalik muna siya ng bahay para maghukay ng worm. Hindi, charot lang. Hindi na rin ako sumama pag-uwi, kaya dito na lang ako nagantay. Medyo mababa nga rin yung tubig ngayon, kaya makikita mo talaga yung mga isda. Yung isda ang karamihan na makikita dito ay mga tilapia at bangus. Pero hindi po ito yung pasadya na inaalagaan. Kusa po itong pumapasok sa loob ng pond, maliliit pa lang. Mga similya kung tawagin. Dumating na nga itong asawa ko at niready na yung mga gagamitin. Hinabit niya na nga din yung matulis na yan at hindi ko rin alam kung ano talagang tawag dyan. Ay, sabi nga ng asawa ko, siya daw magbo-voice over, pero ang ending ako pa din. Ay, siguro kung maganda talaga ang boses ko, mas lalo tong mai-inlove sa akin. Wow! Unang salang ay may nabinuit agad. Pag uwi namin mamaya ay gagawin namin siyang daing. Dito nga sa loob ng pan na ito ay maraming produkto din ang nilalagay. Gaya ng sugpo at alimango na yun talaga ang inaalagaan. Nagbabala nga itong asawa kong magdagdag dito ng produkto. Mga similya din ng bangus na palalakihin at pararamihin. Pero hindi pa naman namin sinisimulan. Dahil kapag pumasok ka sa negosyong ganito, kailangan din ng oras sa pag-asikaso. At syempre, kailangan din ng puhunan. Meron din binili na azola si Pogi. Sa mga hindi pamilyar sa azola na gaya ko, ipapakita ko po sa inyo yung tsura nito. Ito po ay uri ng lumot pero hindi po siya yung karaniwan na nakikita lang natin dyan sa gilid-gilid. Binili po ito galing pang Naga. At ang purpose po nito kaya kami bumili dahil marami po siyang pwedeng paggamitan. Pwede po itong ipakain sa mga uri ng hayop, gaya ng manok, isda at iba pa. Nag-DIY lang din kami sa bahay kung paano namin siya pararamihin. Pinalas ng asawa ko itong lumang ref para malagyan din namin ng azola. Gumagana pa talaga yan na ref na yan kaso hindi na ginagamit kasi mataas sa kuryente. Yung ibang azola naman, trinay nilagay ng asawa ko sa mababang bahagi ng fish pond para maobserbahan kung dadami o mabubuhay ba ang mga ito. Mag-aalas 11 na nga ng tanghali at itong asawa ko ay kinarir na talaga yung pamiminuit. Sabi ko nga, punuin niya yung balde. Natawa na nga lang at halatang naiinita na talaga. Kaya pinayungan ko na lang kasi kawawa naman. Role ko talaga dito ay tagapayong at kausap niya lang din. Kaya para hindi siya maboring at may taga-video din. Mag-aalas 11 na nga ng tanghali kaya hindi na namin kinayang init. Umuwi na din kami ng bahay. At yung nakuha naming isda ay nilinisan at ginawang daing. Pero doon na namin yung sa bahay ibibilad pagdating. Next vlog ay papakita ko din sa inyo yung pagpapahibas ng tubig. Sa pagpapahibas ng tubig, lahat ng laman ng fish pan ay kukunin. Kaya see you sa next vlog na naman po dahil mas maraming isda ang makikita ninyo. Pauwi na din kami ng bahay at itong si Butchukay nakita kong nag-aabang na din. Nagtataka lang talaga ako dito sa anak ko kung bakit daddy nang tawag sa papa niya. Ay kako kung kailan wala ng pera, saka ka naman nagpalit ng tawag. Pagkarating nga namin ay nagpahinga muna kami. Malapit lang naman yung pan sa bahay, kaso sobrang init dun sa pinwestuhan namin. Mama. Oh. Go. Kaunti lang pala yung nabinuit namin at inuwi na lang namin sa bahay para doon na lang ibilad. Tamang-tama to pang ulam sa almusal at hindi rin to masisira agad. Hanggang dito na lang po muna itong aking video. Salamat po sa inyong panonood.